Alright, so good morning Go Fam. Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog. So ito na yung ating in-upload siguro like mga 3 days before, 3 days ago. Ito na itsura. Ayan. Okay, so we are in day 4 of our land preparation. So ang ginagawa natin, okay, para makita nyo lang, hindi ko alam kung pwede i-flip. Ay, hindi pwede flip. Okay, so kung makita nyo, ayan. Pinarostilyo natin tong area na to. Ito yung ginagawa natin. Hindi natin sinusunog yung mga dayami. Okay, kung mapapansin nyo, tapos naglagay pa tayo ng carbonized rice hull. So hindi natin sinusunog yung mga dayami, hinaya natin silang mabulok. Pero para mas mabulok talaga dyan, is pinaparostilyo natin. Kasi nga, yung phosphorus at saka potassium, mare-retain ng lupa. So wag kayong magsusunog. And yan yung experience ko dito. And yun nga, kaya eto, nandito tayo, tawag ko dito. Ito yung ating experiment site. Lahat ng ginagawa natin sa farm, ginagawa muna natin dito. And pag maganda yung result, saka natin dinidisseminate. Saka natin sinishare sa mga farmers natin kung ano yung maganda, ano yung mga best practices. Okay, so ako na ang mag-experiment para sa inyo. Para hindi na kayo mahirapan. And yun nga, so ito yung ginagawa natin, nag-experiment tayo dito. And yun nga, sinasabi ko, kailangan natin mag-experiment. Continuous kasi yung learning when it comes to farming. Hindi pwedeng sabihin na, alam ko na yan, expert na ako dyan, ganyan. So hindi pwede yun. So lagi ka nag-i-improve kasi bawat lupa meron kanya-kanyang characteristics yan, bawat binhi, tapos even yung lugar nyo meron kanya-kanyang parang personality din yung weather. So lagi bang parang mainit, mahaba ba yung mga ulan sa inyo, mga ganon. Ganon. So kailangan nyo i-observe yon. Tapos iaakma mo ngayon yung practice mo doon sa weather, doon sa lugar nyo. Okay, so ganun yung ginagawa natin dito. So wala siyang one size fits all. Yun, wala siyang one size fits all sa farming na parang pag nag-click sa akin, okay, mag-click din sa inyo. Kaya iwasan natin yung nagmamarites sa farming kasi nga alam mo yun, doon tayo madadali. Pag nagmamarites tayo na kung umokay dun sa kapitbahay mo, okay din sa'yo. Okay, so wag yun. So dapat kailangan mong aralin. Pero naintindihan ko din yung mga iba kasi wala din silang, kasi obviously pag nagganito ka, kailangan mo din ng budget. Tapos hindi lang yon, syempre i-risk mo din. So pag nag-experiment ka, yung chance na mababa yung ani mo kasi nga hindi yun yung nakasanayan, meron din, may mga probability na ganun. So syempre i-risk mo yon. Pero pag tumama naman, so, yun naman yung effect nun. Okay, so continuous yung learning. Every cropping, ako'y nag-experiment. So, para lang one page tayo, para alam nyo yung mangyayari dito. Etong part na to, we will try organic dito sa part na to. Okay, so yung abono ni Sir William. Okay, William C., shout out sa'yo. Okay, so eto yung itatry natin dito sa part na to. Tapos yung dito sa part na yan, is combination ng organic at saka inorganic. Tapos yung half ngayon, yung half hectare dun sa part na yon is yung farmer's practice. Okay, tradition. Yung traditional para makita natin, makumpara natin kung okay ba yung anihin nito. Alright, so yun yung mangyayari dito. So sobrang laking tulong sa akin pag nag-follow kayo, subscribe kayo sa aking channel. Dito tayo. Okay, so papakita ko sa inyo ngayon yung ating seedbed.